Hello, magandang gabi, magandang buhay, magandang araw sa may araw, magandang gabi sa may gabi, at magandang buhay sa may magandang buhay. At sa ating lahat ng mga taga-subaybay, sa ating mga supporters, sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, magandang buhay sa inyong lahat, magandang panonood, enjoy your watching out there. At ito, meron tayong gagawin, hanabisin na microwave oven. Ang kanyang problem, sabi ng ating customer, ay pinalitan daw niya ito nanoon sa YT, at ayan, pinalitan niya, tapos umandar na. Then sa hindi tumagal, nasira uli. Ngayon nag-short yung kanyang socket, at pinalitan niya more than ng dalawa, hindi pa rin gumana, at hindi gumagana yung kanyang fan or ang kanyang blower. Ito po ay 220, at ito po ay may model na Hanabishi model number HMO, ayan, dash 20M DNX1. Ayan, okay. So ang ating susolusyonan, hindi umiinit, putok yung kanyang fuse dito, napalitan ko na. Ngayon hindi pa rin maramdaman ang init kasi nga ay hindi umaandar yung kanyang blower. At nung pinaandar natin, monitor tayo dito sa kanyang input, or dito ay meron naman 220 na pumapasok at hindi siya umiikot. Ibig sabihin ay sira ang ating blower or yung ating fan. Ngayon ipapakita natin sa inyo, o ipapakita ko sa inyo na totoong sinasabi ko na hindi siya umiikot. At ito yung susolusyonan ko, or titingnan ko kung magawa ko. Dahil dati nagre-rewind ako nito, yung napakaliit na magnet wire. So tingnan ko lang kung kaya ko pa. Pero ito, papakita ko sa inyo, ito yung kanyang terminal, at naka-extend tayo. Ayan o, walang reaction or walang reading tayong mariread. Lagay natin sa extend key, at sa kamay pa lang ay meron na. So body resistance is read by our multimeter. Ngayon tingnan natin dito, ayan o, wala. Ibig sabihin putol yung ating wind, ang wind ng ating transformer ng ating fan. Ngayon ito, nung silipin ko, hindi makikita dito sa ating video, pero sana makita. Yun o, i-zoom in natin para makita. Ayan o, yun, may namumuti doon sa loob. Ito, oh, diba? Ayan o, may namumuti. So yan yung titingnan ko, kung yan ang putol, idugtong ko lang yan. Pero paano? Tatanggalin lang itong screw, itong dalawa, kasi hindi matanggal yung kanyang ilisi. Zoom out natin para makita. Hindi matatanggal itong ilisi. Nahirapan ako magtanggal, baka mabungi pa or mabiyak. Kaya ang gagawin ko, tanggalin ko na lang itong screw na dalawa, yung nut. Yan o, nuts and bolt, or yeah, nuts and bolt. Yan yung tatanggalin ko para ma-pull out ko itong kanyang rotor, kasama yung kanyang shafting at yung kanyang ilisi or propeller. Pagka natanggal natin to, saka ko tatanggalin ito, kasi hindi siya ma-pull out dahil nakaharang yung ilisi. So pag natanggal ito, ma-pull out na siya, at matanggal ko itong dalawang screw at mahatak ito, saka ko ito re-repairin. Okay, so hindi ko na ipapakita yung pagtanggal para yung video natin ay hindi masyadong mahaba. Ito, ayan, di ba? May namumuti. Hindi lang makita masyado dito sa ating video, sa ating camera, kasi nga ay mahirap mag-zoom in or mag-focus itong ating cellphone. Kasi nga pag malayo ay ito. Yan, basta ito may namumuti. Yan siya. So yan yung titingnan ko. Gamitin ko rin itong aking, o magalaw. Gagamitin ko rin itong aking cellphone para makita ko. Zoomin ko lang dahil hindi ko masyadong makita yung namumuti. Titingnan natin kung masumin natin. Yan, diba? Yan o.
Mahirap lang, pero subukan natin magawa. Or gagamit tayo ng magnifying glass. Okay, push muna natin kasi mahirap. Baka madamay pa yung iba. Gamitan ko siya ngayon ng ating tawag dito, itong digital microscope, para makita natin ng malaki. Kasi mahirap, napakaliit na masyado nitong ating magnet wire. Tingnan lang natin kung makita natin yung putol dito. Yan siya. Titingnan natin yung naputol. Ayun. Yan siya. Ito yung naputol. Ano? Tapos yun. Ayan. So ipalabas muna natin yung naputol na isa. Isa pa lang yung nakita natin. Tapos yung isa, titingnan natin. Ayan o. Ayan siya. Ito, dalawa na. So, baka aluminum to. Tingnan natin. Kasi, yan, linisin muna natin. Tingnan natin kung mayroon pang natirang putol or dumi. Dumi lang yung natira. Yan o. Lagyan natin ng varnish. Pagkatapos natin madugtong kung ito lang yung kanyang sira. Ang mangyari dito, ito yung sa kabila. At ito yung sa kabila, kung wala nang ibang putol, ito siya ay kukonekta kung saan man dito sa dalawa, at ganun din itong isa. Pag may tawid ito dito, ganun din itong isa, ibig sabihin ito lang yung putol. Pero pag hindi, meron pang iba. Kaya ito muna yung idugtong natin para makita yung ating gagawin. Gamit muna tayo ng ating soldering gun para mabilis. Hindi na tayo maghintay ng ating soldering iron na iinit pa ng 3 minuto. Yan. Okay? Diba? So, dahil na balatan na natin yung kanya, ito yung tester natin. Tingnan lang kung extend key muna tayo para madali. Kung tingnan natin kung may katawid, ayan o. Tapos yung isa, tingnan natin, ayan. So ibig sabihin, ilagay natin dito sa X1 key. Dito tayo, oops, natumba. At dito rin tayo sa kabila, ayan o. Meron. Yung isa naman ay meron. Lagay natin sa X10 only. Tapos readingin natin uli, basahin natin, meron 300 times 10. Hindi nag-zero. Ayan, nag-zero na. Zero natin. So ito 300 or 400 plus. Ito naman ang sa kabila ay ayan. So malapit mag-short. Ibig sabihin malapit lang siya dito. Itong naputol na to. Ngayon idugtong natin kung ito ba ay tama na. So push ko muna at kukuha ako ng wire. Ito idugtong natin. Lagyan natin ng masking tape para hindi mag-grounded. So gamitan natin ng masking tape. Ganito magdugtong ako. Lagyan ko ng masking tape. Tingnan nyo lang kung paano ko dikitan kasi hindi makita yung ginagawa natin. Iusod muna natin ito. Yan. Okay. Usod natin, ayan o. Lagyan natin dito saan ang dugtungan, ito, dito. Lagyan natin ng masking tape na yung kanyang dikit ay doon sa ilalim. Yan siya. Yan. Tapos, lagyan natin itong dinugtong natin. Muna natin, higpitan. At lalagyan natin uli ng sa ibabaw. Para hindi lalabas yung dugtungan o ang dinugtong ko. Ayusin ko lang muna kasi pangit siya, pangit. Yan, ganyan lang kasimple maglagay ng tape. Tapos ayusin na natin kasi hindi na yan maalis at patuloy na natin ito. Yan.
Tingnan muna natin. Dito siya banda. At ayan o. Ayan. Tapos dito tayo magdugtong. Lagyan natin ito ng masking tape again. Mahaba para kahit saan siya tumama ay maabot. Ayan. Lagyan natin dito ng masking tape again. Okay. Ayan. Tingnan nyo lang yung aking ginagawa, ang paraan. Tapos ito, ipapatong natin dito sa at idugtong natin. Yan. Tapos ikutin lang nitong ating manipis na yan. Medyo matagal pilipitin ko lang ito or splice para magkadugtong sila. Okay, so pause ko muna at mahirap. Matagal ito, matagal. Yan na, idugtong ko na ito or ihinang yung aking na-splice. Tapos natin mahinang ay putulin natin yung mahaba or sobra. Tapos i-flatten natin or ilagay dito. Yan. Yan siya. At saka basahin natin sa ating tester kung ito ba'y magkadugtong na. Taas natin yung ating cellphone. Ayan. Tapos zoom out natin. Zoom out, zoom in. Okay. Yan. Ready. Basahin natin ngayon dito. Ayan o. Diba? Ayan o. Nadugtong ko na rin. Ayan o. 16K. Ayan. X1 natin. Ayan. Meron. X10. Ayan. Diba? So, matapos nating madugtong, lagyan ulit natin ng masking tape dito sa itaas. Ayan. Para hindi matanggal yung ating dinikit. Kaso, walang problema kung madami yung masking tape na ilalagay natin para hindi matanggal. Yan. At hindi siya maging grounded. Yan. So hindi ko nalalagyan ng insulating varnish dahil wala namang grounded na iba at hindi naman nabalatan. Nag-umido lang yung wire or yung magnet wire. Yan. So malaking pakinabang itong ating digital microscope kasi nga yung hindi natin makikita ay nakikita natin dito dahil yung ating mata ay medyo may kalabuan na. So ang napakaliit na magnet wire ay nakikita pa natin doon sa ating ginamit na equipment or ating aparato. Okay. So yan, ibalik ko na muna doon. Okay, push muna natin. Okay, ito na. So wala tayong extension dahil nandun nakadikit sa isang TV yung extension, yung aking service na cord na may plug. At ito na lang gagawin ko, itong test probe na dalawa ay yung kanyang nakakonek dito ay yan yung nilagay ko dyan. Ginawa kong socket dahil masikip naman dito. Siya muna yung gagawin kong plug para safety naman yan kasi may nakabalot naman na may nakabalot naman ayan nakapaligid, ganun din yung negative. So safety naman siya na ito yung gagamitin ko. At yun nga, ilagay natin doon sa ating tester kung connected ba itong ating ginawa o yung ating technique. Ayan connected siya. So ilagay ko siya dito sa extension ko muna. Ayan. Tapos yung kanyang plug ng aking extension wire ay siya yung aking ipa-plug in doon sa ating source. Okay. So saksa ko na para makita natin na umikot. May nakatatak naman na 220 volts. So 220 ito. Saksak natin kung iikot ba. Ayan diba? So gumana na. Yan, success ang operasyon ko dito sa ating fan ng ating microwave. So assemblin ko na muna ito. Dito sa video natin ngayon, ipinapakita ko lang dito yung mga paraan bilang bahagi ng isang technician na kung wala kang gamit, lalo na kung sa home service ka, ay yung mga technique na nandyan lang pala sa inyong
harapan, sa inyong tabi, yung mga gamit na pwedeng ma-apply or pwedeng magamit sa panahon na wala kayong or kulang yung inyong gamit na dala. Kaya pwede pala gaya ng test probe na ginawa ko munang temporary na plug, at meron naman akong extension. So yan yung ginamit ko muna para ma-plug in ko lang sa bago i-assemble, dahil nga tayo ay nagba-vlog at kailangan nating ipakita yung ating mga ginagawa dito. So yan yung mga paraan natin para makita ng ating manunood na napaikot natin. So wala tayong outlet or extension or ano pala, service cord na ginagamit natin na pang testing, dahil nandun nakalagay sa CRT TV. So yan yung ating mga paraan, yung test probe yung ginamit natin. Kaya pwede. So ito na yung pinakahihintay natin, at kabit ko muna ito. Yan, titingnan natin kung gagana siya. Okay, suppose ko muna. Okay, tuloy natin update sa ating ginagawa na microwave na hindi umiinit, hindi umiikot yung kanyang fan or ang kanyang blower. Ito na ngayon, susubukan na natin dahil na-repair ko na yung kanyang fan. Napalitan ko na yung napuputol na fuse. At ito na ngayon, lagyan natin ng tubig. Ayan o, may tubig na pero dagdagan ko lang. Ayan o, para makita nyo na malamig yung tubig na nilagay natin. At tutusukin natin ng daliri natin. Ayan o, malamig siya. At ipapakita natin ngayon dito sa ating ginagawa na umiinit na yung ating ni-repair na ano. Kukuha muna tayo ng tester na may temperature. Okay, so ito na, ilagay na natin yung ating aparato. I-ready natin at ilagay natin itong tasa sa loob. Nandiyan na yung tasa sa loob. Naka-off tayo ngayon. Tapos naka-setting tayo sa mid-high para mabilis. Tapos ilagay natin dito sa outlet. Okay, saksak natin sa outlet. Yan. So wala pa tayong makikitang ilaw, wala pa tayong nakikita na umiikot yung fan natin kung hindi natin ito ma-on. So i-on ko muna. Yan. Okay. So hintayin lang natin saglit hanggang sa mag-off itong ating timer. Pag lagatik o pag lagating ng ating timer, tapos na yan yung kanyang oras na ibinigay natin. Kalahati lang yung binigay ko para madali. Okay, maghintay lang tayo. Diba? Umiikot yung fan, umaandar yung umuugong. May ugong tayong narinig sa ating microwave. At umagalaw yung ating timer pabalik sa 0. Hintayin natin ayan, nag-alarm. Tanggalin natin sa plug. Tingnan natin kung mainit ba yung tasa. Ayan, labas natin ito. Diba? So, yung makikita natin dyan, tingnan natin kung mainit yung tubig dito. Ayan o. Diba? So, mainit yung tubig. Meron tayong 51. So, uminit na yung ating tubig na nilagay doon. So, dagdagan natin uli. Subukan natin. Yan, medyo mainit pero hindi masyado. So, ilagay natin sa high. I-high na natin. Ilagay natin uli natin sa kalahati kung tataas pa yung init. Ilagay natin dito sa loob. Tapos, takpan natin. Saksak natin. Yan. Kita ba yung ginagawa natin? Tapos i-on natin. Lagay natin sa kalahati din. Kagaya kanina. Yan. Hintayin lang natin na mag-alarm uli na tapos na yung timer. Naka-high tayo. Tapos nilagay natin doon sa kalahati lang. Kasi yung number dyan ay 1, 2, 3. So nilagay natin sa
gitna ng 0 at 1. Yan yung nilagay natin para mabilis tayo. Kasi nga, matakaw ito sa kuryente. So yan lang set up ko muna. Tingnan lang natin kung madagdagan yung init kanina na 50 point something. Hintayin natin na matapos yung alarm. Pakinggan lang natin. Hintayin pa saglit. Ayun, namatay na. At tingnan natin, bunutin natin. Tapos tingnan natin yung tasa natin kung mainit na. Alright, mainit. Okay, so ito uli, pakita ko sa inyo yung init ng ating tasa. Ang tubig, ayan o. Yan, kanina 50. At umuusok-usok na. May usok na tayo na makikita na kunti. Tapos nasa 88.4. Ayan, so ibig sabihin, mainit na yung tubig na ating ginamit doon or sinalang doon sa loob ng microwave. So okay na yung ating ginawa. Napagana pa natin yung kanyang fan na hindi gumagana dahil merong umido or nag-corroded yung wire at yung magnet wire at naputol siya. And then syempre pag pinaandar mo ito na walang blower, mapuputol yung fuse, mag-overheat itong ating magnetron. So nang maayos natin ang fan, pinalitan natin ang fuse uli na naputol at niludan natin o sinalangan natin ng mainit at ng malamig na tubig. Ayun, meron ng mainit na tubig. Ayan o, diba? Makita ba yung usok-usok? Ayan o, ayan, diba? May usok-usok na ng konti. Ayan o, diba? Ayan o. Tapos yung init ay kanina 80 plus o 88. Ngayon nasa 79 kasi habang tumatagal ay bumababa yung init. So ayan o, ayan, 82. Nakalapat pala sa tasa. So hindi masyado mainit, mapainit ang sensor. So sa tubig natin ilapat. Ayan, tubig lang. Ayan o, tubig. So 82.5 yung init ng tubig na ating pinainit doon sa loob. So okay na yung ating ginawa. Maraming salamat sa inyong panunood mula sa umpisa hanggang dulo na pinatapos niyo itong ating ginagawa. At sana'y makatulong ito sa inyo. Hindi umiinit, nasira yung magnetron, pinalitan ni Sir. Nag-short yung kanyang socket, pinalitan ni Sir, hindi umiinit dahil hindi umiikot ang fan. Inayos natin ang fan at pinalitan yung naputol na fuse. Bago ko pinalitan yung naputol na fuse, na-check ko na yung kapasitor, yung kanyang high voltage diode, na-check ko na yung kanyang transformer, yung kanyang timer, yung kanyang door switch, to ang switch ng ng pintuan, ang fuse dito sa primary, na-check ko na lahat bago ko pinalitan yung fuse na naputol. Pinanap ko kung may short circuit, wala naman, kaya pinalitan ko ang fuse. At ito na final, nung isa lang natin yung tasa na malamig ang tubig na matapos yung kanyang kalahati na minuto na nilagay natin ay napainit na yung tubig. Ayan o, mainit pa yung tasa o, kasi 32 degrees Celsius. Tingnan natin yung tasa kung mainit siya. Ayan o, diba? Yung tasa mismo ay mainit, nasa 41. Ayan o, tumataas, diba? Mainit pati yung tasa, tapos yung tubig ay mainit din. So okay na yung ating ginawa. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. Paki-share ng video natin. At comment lang kung ano yung ating ginagawa. Sa palagay nyo kung ito ba ay tama o mali. Babu!